Hi, ako si AJ ng Pagpapakatao TV. Sa mga panahon ganito na umabagyo, parang mahirap maging settled, di ba? Parang wala tayong peace kasi hindi mo alam kung anong pwede mangyayari. Pero ang nice ko i-share sa inyo ngayon ay ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Makikita natin ito sa Marcos Kapitulo 4, mga talatang 35 hanggang 41. So, sinabi ni Jesus sa mga alagad, makikita natin sa verse 35, sabi niya, tumawid kayo sa kabilang ibayo. At syempre, ang mga disipulo ay sumunod. Pero habang sila ay nandun na sa laot, biglang dumating ang isang malakas na bagyo. So dito makikita natin na sa kabila ng pagsunod ng mga disipulo, ito ay nagpapakita ng hindi itong garantiya na walang problema. So, sa naranasan ng mga disipulo, minsan iniisip natin kapag tayo ay tapat, wala nang bagyo, wala na tayong mararanasang mga bagay na magpapahirap sa atin. Pero ang totoo, ang pagsunod ay sinusubok tayo sa gitna ng unos. So, habang ang mga alagad ay natatakot, nagkakagulo na sila, anong makita natin sa verse 37 at 38, nagkakagulo sila. Pero si Jesus, anong ginagawa? Natutulog, di ba? So, ano makikita natin dito? Pinapakita lamang dito na hindi natitinag ang Panginoong Hesus. So, kahit gano'ng kabigat ang unos, hindi siya natutulog dahil wala siyang pakialam, kundi dahil batid niya na ang Ama ang may hawak ng lahat. So, minsan sumisigaw tayo, gaya ng mga alagad, guro, wala pa ba kayong pakialam kung tayo mapahamak? Pero nasagot ni Jesus, may pakialam ako, nandito ako. So, anong nangyari pagkatapos? Umangon si Jesus sa verse 39 at sabi niya, tigil. Sinabi sa lawa, tahimik. So, yung mga salita ng Panginoong Hesus na yun, o salita ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan. So, hanggang ngayon, kaya niyang payapain ang bagyo sa labas at loob ng lahat ng ating bagyo sa buhay, mga alalahanin, takot at pagkalito. So kahit gaano kalakas ang hangin sa paligid mo, mas malakas si Jesus. So pagkatapos ng bagyo, so tumigil na, pumayapa na, tinanong ni Jesus sa mga alagad, sabi niya, ba't kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Yan yung makita natin sa verse 40. Pero dapat natin ma-realize, hindi niya pinapagalitan ang kanyang mga disipulo dahil natakot sila bilang tao. Ang gusto niya, matuto silang magtiwala ng mas malalim. Ang takot ay nakatingin sa alon, pero ang pananampalataya ay nakatingin kay Jesus. So pagkatapos tumahimik ng bagyo, ang takot ng mga alagad ay napalitan ng pagkamangha. Sabi sa verse 41, sino nga ba siya na maging ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya? Ang unos ang naging daan upang makilala nila si Jesus, hindi lamang bilang guro, kundi bilang Panginoon ng lahat. So minsan ang unos, kinatatakutan natin. Diba? Pero yung unos na yan ay mismo maggagamitin ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. So, ang mga bagyo sa buhay ay hindi maiwasan, for sure. Pero kung kasama mo si Jesus sa bangka, may kapayapaan, may katiyakan, at may tagumpay. Hindi ka nag-iisa. At tandaan, ang kasama mo ay siya ring sinusunod
ng hangin.